Hi mga momsi, for today video ay pag-uusapan natin kung paano namin kinakaya na kahit gaano karami ang basher sa pagiging content creator ay nagpapatuloy kami sa aming ginagawa. Sa kabila nito ay nakakatanggap kami ng masasakit na salita galing sa mga tao na kahit hindi kami kilala sa totoo naming pagkatao. Ginagawa namin ang aming gusto sa video kahit na maraming may ayaw. Sapagkat ang masasakit na salita ay kabilang sa dahilan kung bakit may pera kami na nakukuha sa video namin. Kaya kahit anong sakit pa ang maririnig namin o mababasa namin ay hindi na namin sinasagot sapagkat kami naman ang kumikita ng pera at hindi yung mga nang iiwan ng salita. Iniisip na lang namin na sa balang araw ay isa na ako sa mga tumutulong sa mga tao kahit sila pa ay may ayaw sa akin. May kasabihan nga naman na wag mong pilitin ang tao na gugustuhin ka sapagkat mahirap naman talaga magugustuhan ng ibang tao na wala naman mapapala sa'yo. Pero may isa pang kasabihan na minsan yung taong ayaw natin ay hindi natin alam na baka balang araw ay siyang makakatulong sa'yo. Minsan kasi hindi na natin naiisip na bilog at maliit lang pala ang mundo. Oo nga pala at marami-rami na rin ang nagtatanong kung sa paggawa ko ba daw ng video ay ano nga ba ang napapala ko at hindi pa naman daw nila ako nakita na nagkasahod kay Facebook. Eto na po ang sagot ko sa marami para maliwanagan din po ang ibang tao na hindi pa nakakaalam. Unang-una po ay ang napapala ko ay nagkakaroon ako ng alaala sa bata kong muka dahil alam naman natin na hindi na tayo pabalik sa pagkabata kundi habang patagal ng patagal ay patandaan ng patanda. At ang pangalawang tanong kung nagkasahod na ba daw ako kay Lolo Meta. Eto na po ang sagot ko na matagal nang inaabangan ng mga marites. Aba oo naman, papayag ba naman tayo na hindi tayo papasahudin ni Lolo Meta? Yes po, tama po ang narinig nyo. Nagkasahod na ako kay Meta. Hindi man kalakihan pero laking pasasalamat ko na dahil kadalasan ay dito ko rin kinukuha ang pangsuporta ko sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa aking anak. Yung ibang sahod ko ay ginagawa kong savings sapagkat alam nyo naman na buntis si mamahanan nyo. Huwag nyo na rin itanong kung bakit kinakailangan ko mag-savings. Dahil sa paggawa ng video ay minsan paiba-iba si Lolo Meta ng pamamaraan. Minsan ko na nga naisip noon na itigil ko na ang ginagawa ko dahil matagal-tagal na rin ako na-distracted ni Lolo Meta. Ayaw niya yata ako bigyan ng sahod. Paano ba naman kasi sa dami-dami ng content creators ngayon ay baka nalugi na si Lolo Meta niyo. Pero laking gulat ko nung September 25 na nag-notify si Lolo Meta na kunin ko na daw ang sahod ko. Aba siyempre ako naman to tuwang-tuwa sapagkat yun pa lang ang unang sahod ko. Dagdag suporta naman yun kay ina at ama, lalo na sa anak ko. Madalas pa naman manghingi ng pera. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Share and follow.